Hello everyone! Kumusta na kayo? I'm here again. So, almost 2 weeks na rin akong hindi nakapag-share sa inyo, no? But, today I'm going to share, pero hindi po yung ating sinusundan kay Rick Warren, the purpose driving life, kundi dito po tayo sa faith. So, ang share ko sa inyo ay ang faith. So, kumusta na kayo, no? So, same as usual, first time, sa Shiburi, no? Sa Shiburi, yun ang kan ko sa inyo. Kumusta na kayo? I'm okay naman. Same as usual. Talagang very busy. And I know na busy din kayo. No? Huwag lang natin kalimutan na unahin natin ang ating Panginoon. Okay? Today, I'm going to share sa inyo about faith, no? Dito sa Hebrew 11 verse 1 to 2. So, what is faith, no? Ano kaya ang faith, no? Anyway, bago ako mag-start, gusto kong sabihin sa inyo na siguro marami nagtataka bago ako nag-start, hindi po ako nag-pray. Of course not. Nagdadasal po ako. Kaya lang, hindi ko pinapakita sa inyo, sa last lang ako na, nyo na lang nakikita, no? Of course, hindi naman kasi natin kaya na mag-share ng Word of God kung wala si Holy Spirit. So, kailangan talaga natin na bago tayo mag-share ng Word of God, kailangan talaga natin na humingi ng guide ng Holy Spirit, of course. So, today, talagang malamig na talaga po ngayon, no? Hapon nag-start, malamig na ngayon. So, masarap na malamig kasi ang tagal-tagal na naging mainit, no? So, ngayon ay faith, dito po tayo sa faith, no? Sa Hebrew, no? So, marami ka nang narinig, no? Marami tayong narinig, no? Naturo na kung ano ang faith, no? Marami, no? Kasi kagaya din sa akin, no? Before nang nakilala ko ang Panginoon, of course, when I was young, kilala ko na talaga siya, no? But yung nag-deep yung aking relationships kay Lord, no? Maraming nag-share yung aming pastors, no? About faith, no? Naalala ko lang yun. Now, siguro 2 beses, 3 beses, but long time ago na ako napag-share ngayon. Usashiburi, yun, Usashiburi. Paano ba sa Tagalog sa Shiburi? Paano ba yan? I'm sorry talaga, nalimutan ko. Usashiburi. Long time ago. Ganun ba yun? Long time ago. Ngayon lang ulit ako nakapag-share. No? So, ang faith ay marami ring mga Kristiyano, no? Maraming mga Kristiyano na naniwala kay Lord, no? Maraming naniniwala kay Lord na ang Panginoon ay siya ay si Jesucristo, no? Siya si Jesus Christ, no? At naniwala lang sila sa isip, no? Naniwala lang sila sa isip. Maraming mga tao, un-Christians man, mga Kristiyano, mga ibang relihiyon, religion, kaya ng mga Christians, kaya ng mga Kristiyano, marami naman na iba-ibang denomination, no? Kaya dito meron dito sa Japan merong Jehovah, but they don't believe Jesus Christ, diba? So, marami iba-iba, no? But, ang iba naman ay, they believe Jesus Christ, no? Naniwala sila ang Diyos ay si Jesucristo, Jesus Christ. But wala silang doing. Wala silang gawa. Hindi nila pinapakita na talagang naniwala sila kay Lord. Sa isip lang nila yon. So, ibig sabihin ay little faith, no? Little faith. Ipasok naman natin yung wisdom, no? Wisdom ng human wisdom, no? Sa faith nila. So, ang human wisdom ay ilagay natin kung good, no? Sa good, kailangan gusto kong magtrabaho para gusto kong makabili ng kotse o magkaroon ako ng license o magkaroon ako ng bahay, etc. Di ba? So, yung faith nila talaga na magpursige sila na magkaroon sila ng ganung bagay, no? At ang iba naman, pag negative naman, halimbawa, mahulog ka sana, parang gano'n, no? Nagagalit sila sa kapwa nila, nagsasalita na ng bad na talagang gusto talaga na matupad yung kanilang gusto, no? Malang gusto na para mapahamak yung
kanilang kaibigan or ano pa man, no? Yung ganon. Yun ang human wisdom, no? Yun ang human wisdom. So, basahin po natin dito sa Hebrew 11 verse 1 to 2. Okay? Medyo tatagalan po tayo, no? Kasi nagkuhan ako sa tab na po ako hindi ko na sinusulat kasi pag minsan kasi nawawala talaga ako, hindi ko na mabasa yung sinusulat ko. Ganun. Okay. Everyone ba yun? 11 pala yun. Sorry. 11. 1 to 2. Okay, basahin ko ngayon, no? Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, sapagkat sa pamagitan nito, ang mga matanda ay sinaksihan. Okay? Dito po sa 11, Hebrew, no? So, ibig sabihin ng faith ay wisdom, no? Ibig sabihin ng faith ay wisdom. Punong-puno ng wisdom tungkol sa bagay na hindi nakikita. No? Hindi nakikita. Ano bang hindi natin nakikita at nangyayari, no? Hindi natin nakikita nangyayari. Ano kayo yun? At yung totoo ay nagaganap o magaganap pa. No? Andun yun si Biblia, mga kapatid, no? Hindi natin nakikita. Yes, we believe Jesus Christ is our as our personal savior, no? Pero hindi naman natin nakikita pa si Lord. Hindi natin siya nakikita, but we believe dahil ang faith natin sa kanya ay very deep talaga, na siya talaga ang ating tagapagligtas, na siya talaga ang bumaba sa lupa dahil para linisin tayo, no? Para tubusin ang ating kasalanan. Yun yung faith, no, na hindi natin nakikita, but ang ating faith talagang solid talaga, naniniwala talaga tayo kay Lord, no? Na si Biblia yung kapatid na ano yun, kailangan natin na sumunod sa Kanya para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, right? Oo, kaya hindi natin pa nakikita yung future, no? Hindi pa natin nakita yung future, pero ang faith natin ay naniwala talaga tayo sa ating Panginoon, okay? Kaya ang ibig sabihin ng faith ay malalim na pagkaintindi, no? Pagkaintindi, super galing at talino ng Diyos, no? Ang faith ay hindi nagmumula sa tao, no? Hindi nagmumula sa tao ang faith, dahil ang faith naman, kagaya ng sinabi ko sa iyo, human faith lang 'yon. Lihis yun sa abot sa ating Panginoon, di ba? Yun yung human faith lang. Human faith dito lang sa ground lang dito sa mundo, sa ginagalawan mo. Yun lang, wala kang future, hindi mo naiisip yung someday if you die, saan ka ba pupulutin? Parang gano'n, no? Dahil ang human faith ay na nakakapag-cooperate lang sila sa ilang bagay na nakikita nila, no? Naintindihan nila at nakikita ng isang tao. Di ba? Material things, no? Nakikita nila yon, kaya naniniwala talaga sila. Yun ang wisdom faith yun. Yun ang mga wisdom faith ng human being. Okay? Kaya pag minsan kasi ang tao nga minsan hindi sila naniniwala kung hindi nila nakikita. Para bang to see is to believe. Parang gano'n, no? So, pero ang faith na mananampalataya sa sabi ng Biblia ay hindi base sa kapasidad ng human wisdom, no? Kundi bigay pa rin ito ng Diyos. Bigay pa rin ito ng Diyos, mga kapatid. Patingnan mo natin ang tabak. Mawala kanina. Nawalang ano yun. Wisdom ay hindi base sa kapasidad ng wisdom, no? Kundi bigay pa rin ito ng Diyos, no? Through Lord Jesus, no? Through Lord Jesus Christ by manifestation by the Holy Spirit. Okay? By the Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ay nagtuturo na ipinanganak ng human spirit, no? Human spirit na siya namang nagtuturo ng soul na saan nakalagay ang mind natin, mind, will, and emotion.
Sa ano ang dapat mong intindihan? Ano kayong dapat nating maintindihan nito, no? Through Lord Jesus Christ, sa soul ng area natin, no? Sa soul ng area natin, ang iyong karunungan, no? Ang iyong karunungan ay at decision, ikaw ang gagawa. Of course, no? Ikaw ang gagawa nun, hindi ibang tao. Ikaw ang gagawa nun, di ba? Kagaya nung yung na-save na tayong lahat, di ba? We're free na, no? Hindi sinabi ng Lord na na-save ko kayo. Ay kailan sa akin kayo, ano yun, sumama kayo sa akin, hindi. Dahil God is faithful, no? Pinabayaan na lang niya tayo kung saan mo gusto pipili, sa kanya ba o dito sa mundo, okay? So, yun pa ang nangyari, no? So, sa ano ang mo pang maintindihan, no? The Lord Jesus Christ, no? Sa era ng iyong karunungan, yun, sa, ikaw ang mag-decision yun. Ikaw ang gagawa kung ano iyong pipiliin. Kaya ang faith talaga ay patungkol sa kaligtasan. Ang faith talaga kaligtasan, di ba? Sinabi ko na sa inyo kanina, di ba? Sinabi ko sa inyo na, hindi mo pa nakita, hindi mo alam ang future, di ba? Nandito pa tayo sa mundo, Hindi natin nakikita ang Panginoon. Kung totoo ba yung sinabi niya, hindi, nandun lang yun sa, so mas maganda siguro yung mga old nung nasa sina Eve at saka si Adan, di ba? Nakikita nila si Lord, si Jesus Christ. Doon naniniwala siguro sila noon. Pero tayo ay nung ginawa ng Biblia, wala na nakita kay Lord, di ba? Wala na nakita sa kanya. Unless if you die, no? Namatay ka na, makikita mo na si Jesus. Pero kung buhay pa tayo, huwag tayong don't let na gumawa tayo ng image kasi wala naman nakita kay Jesus Haka-haka lang yun. Di ba? Let's say, may sinabi, no? Ewan ko lang, nakita ko lang sa YouTube, no? Ay, ano kay itsura ni Jesus? Ay, doon na pala siya, ang lahi niya. Ilagay natin, ang lahi niya, ano yun? Israel. Kaya magdodrawing din ng Israel ang mukha, di ba? Kaya yun, di ba? Hindi naman yun, hindi na kasi natin nakikita, di ba? Kaya sa akin, ay Pilipina, di ba? Pero napapagkamalan ako hindi Pilipina. Pero ang pure Pilipina, di ba? Oo. Kaya ganun yun. Kaya, yun ang ating gawin, no? So, kailangan natin na ang faith dito ay patungo sa kaligtasan, no? Ang faith kasi maniniwala ka talaga, no? Hindi base sa human wisdom, no? Hindi base kasi pag sa human wisdom, hindi ka talaga maniniwala kay Lord. Naniwala ka man, pero wala kang gawa. Hindi ka naniniwala sa Bible, hindi ka magbabasa ng Biblia, naniwala ka lang, pero hindi ka nag-aaral kasi naniwala ka lang naman, little faith lang naman yun, di ba? Kundi sa human wisdom, kundi sa spiritual, no? Kundi sa spiritual wisdom na bigay ng Diyos. Una ay, dapat daw natin gawin ay maniwala tayo kay Diyos, no? Sa Diyos, no? Ama, no? Pangalawa, maniwala tayo na tanggapin natin siya, na siya ang ating tagapagligtas, no? Na siya lang talaga kaisa-isang Diyos, no? Si Lord lang talaga, no? Na kanyang ipinadala sa sanlibutan para linisin tayo, para matanggap, no? Para maligtas ang ating, no? Maligtas tayo, di ba? Magkaroon tayo ng chance, no? Naligtas tayo by grace, no? Hindi yung, ano yun, ang hirap kasi, pipigilan ko lang, di ba? Kasi baka may mainis sa akin. Pero kasi syempre ang isang ating sinasamba lang ang Panginoon, di ba? Siya lang kasi naman talaga, di ba? Siya lang naman talaga. But minsan may iba diyan na naging santo na, yun pa rin ang sinasamba. May isa diyan, may ganun, iba-ibang sinasamba nila, di ba? Si Jesus lang dapat nating sambahin, kapatid, dahil siya ang gumawa sa atin at siya ang nagbigay sa atin ng chance na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, di ba? Huwag na tayong magsamba-samba sa ibang santo. Sabi ganun. Huwag na lang natin pag-usapan yan. Okay, anyway, next topic yung kung may no? So, sabi dito, no? So, ang pangatlo daw ay tanggapin mo ang Holy Spirit na siya ang titira sa iyo, no? Huhubog sa iyo, sa iyong pagkatao, kagaya sa akin, di ba? Di ba nasabi ko rin sa inyo, pag punta ko sa church at ako ay nag-share, no? Good morning, church! Ganun. Ayun, ganun ako, good morning, church, kasi
tayo nga, di ba, nananahan na ang Holy Spirit sa ating puso. Nandito na si Lord sa ating puso. Kaya sinasabi ko, good morning church, ganon. Kaya ito ngayon, di ba? Ito yung ating sinishare ngayon. So, tandaan natin, ang faith ay maniwala ka ay faith na dahil ang nasa likod noon, ang faith ay lubos-lubos na talino, no? Lubos na talino na nagmula sa kay Jesus. Okay? So, basahin po ulit natin dito, no, i-repeat natin, no, sa Hebrew 11, verse 1 to 2, ulitin ko ulit, no. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, sapagkat sa pamagitan nito, ang matanda ay sinaksihan. Okay, so dito ay sinasabi na ang katiyakan, no? Ang katiyakan na mangyayari ang ating inasahan ay paninindigan natin, no? Paninindigan tungkol sa bagay na di natin nakikita. Ano bang hindi natin nakikita, mga kapatid? Hindi, di ba? Ano kaya hindi natin nakikita? Of course, yung ating pagtiwala sa ating Panginoon, no? Nagtiwala tayo na someday, darating ang panahon, if we died, no, na dun kasama tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi pa yun nakikita, di ba? But you have faith na makasama ka talaga at makikita mo siya na right now, di ba, nag-share tayo ng Word of God at nakikita mo naman nasa Biblia na andyan talaga, totoo talaga yan. Kaya ang faith talaga ay talagang hindi basta-basta. Siya ay salvation talaga, kaligtasan. Kailangan magtiwala ka lang talaga, di ba? Sabi ito, ang mga bagay na hindi natin nakikita, ang faith ay supernatural, di ba? Supernatural yun eh. Supernatural na karunungan at talino at na alam ng naninigan ng mga Kristiyano ay nangyayari, no? Nangyayari talaga yun kung talagang magtiwala talaga tayo. Nangyayari yun. At mangyayari ang bagay na hindi niya nakikita. Yung sinabi, in-explain ko sa inyo kanina, no? Dahil hindi ito katulad ng human wisdom, no? Dahil ang faith nila ay karunungan lang mula sa, no? Hindi kagaya ng human wisdom, no? Diba? Ang human wisdom, yun lang, gusto lang, ngayon lang. Walang future. Ang faith nila, gusto lang yung things, no? Dito lang sa sanlibutan, no? Kaya ang faith nga ay mula sa Holy Spirit na ipapasa naman sa ating kaluluwa at para maintindihan mo ang kaluluwa, no? Ang kaluluwa mo ang kausap, no? Kausap ngayon, yung kaluluwa mo, yung kaluluwa talaga natin, no? At hindi ang physical mo katawan dahil ang iyong kaluluwa ang nakakaintindi. Ang iyong kaluluwa ay nakakaintindi, hindi yung kaluluwa mo kasi may faith ka na eh. Ang lalim na ng pagtitiwala mo kay Lord. Sabi yung kaluluwa kasi kung sa panglabas lang, mahirap talaga yun, di ba, kapatid? I'm so sorry talaga. It's hard to explain, no? But ang i-share ko lang talaga, ang maikuan ko lang, believe in God na siya ang personal savior natin, and we should maging strong talaga tayo na panindigan talaga natin dahil if you believe in God talagang at the end we're so happy. Hindi kagaya itong naramdaman natin sa mundo na merong iba-ibang mga, di ba, where merong masaya, may hindi, ganon. Pero doon talaga forever and ever talaga. So basta ang masabi ko lang ay we should believe in God, and no, siya ang Holy Spirit nag-guide sa atin, and yung sa Hebrew na sinasabi ko sa inyo na hindi nga natin nakikita pero makikita natin ay nandyan na, nakaset na yun talaga, no? Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano na may faith sa Diyos, ay may faith ka at may faith ka rin sa kay Lord, no? Through Jesus Christ na namatay
siya sa cross, namatay siya sa cross, ay alam na alam mo na naligtas ka na, no? If you believe, no? Ligtas ka na hindi dahil sa iyong relihiyon. Hindi sa iyo dahil sa iyong relihiyon, kapatid, kundi naligtas ka na o sa iyong gawa. Hindi dahil sa iyong relihiyon, sa iyong gawa, no? Ito ang huwag nating kalimutan, no? Hindi sa relihiyon o sa iyong gawa, dahil sa iyong sa biyaya, no? Sa biyaya, no? Sa biyaya. Pero kung ang mindset mo, iniligtas ka dahil nakaanib ka ng isang relihiyon, kasi ganito yung kapatid ano yun, marami rin mga Kristiyano na ayaw nila very active sila sa church, no? Very active sila sa church. It is true, no? Dahil parang sa bagay, ako nangyari niyan very active talaga. Until now, very active talaga. I believe in God, no? Ang Holy Spirit ang humihila sa akin, parang I'm so thirsty, no? Hindi lang sa pagkain, kailang balance kasi tayo Kumakain tayo ng spiritual, kumakain din tayo ng physical, no? Na food, no? Ganon. But, may iba naman na, hindi ko nila lahat, no? May iba naman na pumunta sa church and, para lang ano yun, parang kulang yung buhay nila kung hindi pupunta sa church. I don't know, I don't know if dahil kagaling sa akin naramdaman nila, pero maraming nag-church na after that, bumabalik pa rin sa natin yung kanilang attitude, no? At saka marami ding iba na mayayaman, yung mga tao, na tumutulong sila sa kapwa because they think that they're saved, no? Iniisip nila na, ay magbibigay ako ng donation sa mga mahihirap, magbibigay ako ng pagkain sa mga pulubi, mga ganon, mga shelter, iba-iba, no? Because they think na, I'm ready, no? If I'm die, kukunin ako ni Lord dahil nagtulong ako sa kapwa ko. No, it is not true. No, hindi yan totoo, kapatid. Kasi, kailangan talaga natin na maniwala tayo ang Panginoon, siya talaga siya ang personal savior natin. And then yung sa Biblia, we should mag-study tayo sa Bible. Andun yung lahat, kapatid, na kailangan sundin natin ang kanyang utos. And then tutulong tayo sa kapwa, 'di ba? Of course, tutulong tayo sa kapwa. Just 100% talaga na ang saya talaga ni Lord. Yun yung talagang katunayan. Pero kung ang iba na halika, punta ka dito sa church, dili ko maligtas, hindi fake force yung kanin nila. Hindi yun totoo, kapatid, dahil ikaw mismo ang makakatulong sa sarili mo kung maliligtas ka ba o hindi. Hindi yung church. Hindi yung gawa na magbibigay ka ng tithes para makapunta sa kasalangan. Hindi yung, kapatid. Ikaw mismo sa iyo. Ikaw mismo. Wala makakatulong sa you and God. Yun lang ang makakukang sa inyo, no? No? So, kung gano'n na lang ang pag-iisip natin na, ay dito kay sa akin, sa aming church, kasi ito, tunay talaga ito, ang denomination namin, gano'n talaga. Ay, kung naniwala ka gano'n, punta ka ron dahil para maligtas ka, ay yun, misleading na yun, kapatid, no? Misleading na yun, hindi na yun totoo. Hindi na yun totoo, kapatid, no? Dahil ulitin natin, ang kaligtasan ay hindi dahil sa gawa. Hindi yun dahil sa gawa na ay, kailangan ko pumunta sa church dahil ano yun, nasa music ministry ako, kailangan ko kumanta para na-please ko ang Panginoon, parang yan. Pwede rin yun, pero kung wala ka namang faith, gusto mo lang para bang performance lang, parang gano'n, di ba? So, hindi naman yung maganda, mga kapatid. So, it depends. I know that you understand yung mga Kristiyano that what I'm explaining. Siguro kulang yung aking pag-explain lang talaga. Kailangan meron talaga kasi tayong meron tayong makikita sa atin ng Panginoon ay na ang utos na sinusunod natin. And then plus active tayo sa church and mag-share tayo ng word of God sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, and tutulong tayo. Wow, perfect talaga yan, mga kapatid. Kailangan maging perfect tayo kung gusto nating makasama tayo sa ating Panginoon, because maraming sabi-sabi na malapit na daw. Oo, kaya malapit man o hindi, kailangan we should ready, kasi hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, pero nandito pa rin ang mundo o magugulo na ang mundo, hindi natin alam yan. We should ready talaga na kailangan we should careful, no, sa ating So,
Kaya kundi dahil sa true grace tayo, no? Kaya basahin natin to sa Roma. Mabilis siguro ako magsalita. Pasensya na kayo, no? Nakainom nga muna ako. Kasi kanina pa ako na may heater na ako ngayon kasi ang lamig, giniginaw na ako. Basahin natin to sa Romans, no? Sa Romans 3:20. Sa Romans. Sa Romans verse 3, dito sa 3 verse 20-24, 3, no? Sa 2024, ang haba nito, no? 2024. Dandahanin ko na lang para maintindihan nyo, pero mahaba, no? Sapagkat sa pamagitan ng gawa ng kautusan ay walang laman na nariing ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. 21. Datapot na bukod sa kautusan ay ipinahayag ng isang katwiran ng Diyos na sinaksihan ng kautusan at ang mga propeta. 22. Sa pagkatuwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamagitan ng pananampalatay kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisisampalatay sapagkat walang kakaiba. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nangag-abot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasa ay inaaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamagitan ng pagtubos sa kay Kristo Jesus. Amen. Di ba? Yun ang nakalagay dito. Nalalaman din natin na ang faith ay siksik na talino nagmula sa kay Jesus, no? Dahil kung walang nalalaman ang tao ay hindi siya maligtas. Hindi natin alam, hindi natin saliksikin ang salita ng Panginoon. Hindi natin alam lang natin na siya ang personal, siya ang anak ng Diyos, pero hindi natin sinasaliksik. Wala rin mangyayari, kapatid, no? Kaya ito sa Isaiah, no? Tingnan natin ito sa Isaiah. Tagal lang talaga ako sana meron pang kuan. Ay, kamali. Kasi kamaling pindot. Ay, nasa na yan? Hindi ko makita. Ay, ito. Sa Isaiah 64 verse 6, no? 64 verse 6. Verse 6. Okay. Sabi rito, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naging katwiran ay naging parang basahan marumi, at naglalantang gaya ng dahon, kaming lahat ay tinangay kami ng aming kasamaan na parang hangin, no? Kasi tayo nga ay marumi, tayo ay masama, di ba? Kung hindi ito sinutubos ng ating Panginoon, ay remaining talaga tayong marumi, no? So, kailangan talaga natin, no, magbase sa ating gawa, no? Dahil sa ating gawa, sa ating ginagawa sa kamunduan, hindi alam ang Panginoon, ganoon, talagang marumi talaga tayo, no, sa ibang tao, at nag-away dahil sa gusto nilang sila ang tama, parang ganoon. Kaya talagang marumi talaga ang tao if you don't accept Jesus Christ as your personal Savior, no? Kapag ganitong isang tao ay ang faith mo ay nalilihis, wala ka talagang faith, no? So, ang kahulugan ng faith ay karunungan, no? Ang kahulugan ng faith ay karunungan, no? Nanggagaling kay Lord Jesus na nagmamanifestation through Holy Spirit, no? Sa Romans 10:17. Punta ulit tayo naman tayo sa Romans, no? Malapit ito matapos, kapatid, no? Ilang minutes na ba tayo? Ay, mabilis lang pala tayo. Ang bilis kasi ko magsalita. Sa Romans. Ay, nagkakamaling pindot kasi. Sa Romans 10:17.
Yan. Kaya nga ang paniniwala ng galing sa pakikinig ay pamagitan ng salita ni Kristo, no? Ni Jesus, no? Ni Kristo, no? Kailangan makinig tayo at sa salita niya, no? Makinig talaga tayo sa kanyang salita, no? Oo. Sabi dito, ito ang patunay na ang faith mula kay Jesus Kristo, no, ay kailangang karunungan, no? Ang faith ay nakikinig bunga sa pag-aaral, no? Pag-aaral. Kailangan mag-aral talaga tayo, kapatid. Mag-aaral talaga tayo at galang gawin natin, sundin natin, di ba? So, meron akong dalang verse na binigay sa inyo ito. Isa pang verse, Epeso. Tingnan natin sa Epeso, no? Tingnan natin sa Epeso. 30 minutes lang pala tayo. Okay lang yun para hindi kayo mapagod sa pakinig. Mabilis siguro yung salita ko, pasensya na talaga, no? Minsan mabagal, minsan mabilis. 1:13 verse 13 to 14. Nasa kanya kayo rin naman ang pagkikinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo sa inyong kaligtasan. Nasa kanya rin naman mula nga na kayo'y nagsisimpalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na pinangako. Nang siya'y patutunang ating mana hanggang sa ikakatubos ng sariling pag-ari ng Diyos sa ikakapuri ng kanyang kaluwalhatian, di ba? Kaya kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon, no? Maniwala talaga tayo na siya talaga ating tagapagligtas, no? Hindi lang yung naniwala lang pero wala man tayong ginawa, di tayo nag-aral, wala rin, parang deadma, ganun. Kaya yun, little faith lang yun, no? Hindi, parang hindi yun, no? Hindi nakakasave sa ating buhay, no? So, nakukuha ito ng hindi gawa sa reliyon, no? Kanina, sinabi ko sa inyo, no? So, kaya huwag tayong maging mangmang, no? Huwag tayong maging mangmang. Sa ito na ang last verse ko, no? Sa Mark. Sa Mark na tayo, no? Ay, mali. Butin lang malapit. Okay pa yung tab ko. Mark. Sa Marcos 16. Marcos 16. 15 to 18. 15 to 18. 15. Ay, ang haba din, no? Pasensya na, no? At sinabi niya sa kanila, magsiayon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Yun ang sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Kailangan i-share natin ang salita ng Panginoon. No? Sa yun, di ba? Sa 15. Ang sumasampalataya ay mabautismuhan ay mailigtas na tapwat. Ang hindi sumasampalataya ay paparusahan. No? Ito yun, no? Dito sa verse 16 yun. At 17, at lalakip ng mga tandang ito sa nagsisisampalataya ay nangagpaglabas sila ng demonyo, ng aking pangalan ay nangagsalita sila ng bagong wika. So last verse, sila'y magsihawak ng mga ahas at kung magsiinom sila ng bagay na nakakamatay sa anumang baraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipatong nila ang kanilang kamay sa mga sakit at sila'y magsigaling. You know. Kaya kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya talaga sa ating Panginoon. No, yun lang ang ma-share ko sa inyo na kailangan ang faith natin sa ating Panginoon ay solid talaga, no? Solid, no? Dahil ito ay kaligtasan, no? Magtiwala tayo na siya talaga. No, even though we are alive, hindi pa natin makikita ang future, but we have faith to believe in Him. Nandun yung sa Hebrew 11:1-2, di ba? Kailangan gawin natin yung mga kapatid. At huwag tayong maniwala na may nagsasabi na, di ba kahit sa Philippines, ganun nag-away-away mga churches. Basta ikaw mismo ang nakakaalam, no? Ikaw mismo kung paano ka mag-grow,
ang iyong relation sa ating Panginoon. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoong Ama, at nakapag-share ako. Thank you, Holy Spirit, Panginoong Ama, and help us, God Father, na talagang aming faith ay hindi magbabago, Panginoon, that we believe you, that you are our personal Savior, Jesus. Help us also, Jesus, na maipumuhay namin yung salita, Panginoong Ama, O Lord. Thank you very much, Jesus. In Jesus' name I pray, Amen. Pasensya na kapatid kasi ang heater, grabe. Maraming salamat, no? Thank you very much. And next week, pasensya na kayo, tumataba ako ngayon. Naging mag-release ulit siguro. Next week, after 2 weeks, mag-share ako. Balik ulit tayo sa Rick Warren, sa The Purpose Driving Life. Hopefully na merong napulutan kayo ng aral, o napulutan din ako rin, no, di ba? Na kailangan kailangan maniwala tayo sa ating Panginoon. Okay? And talagang siya ang pinaka-the best, siya ang unahin natin bago ibang bagay. No, okay? Thank you, mga kapatid. Love you. In Jesus' name. Thank you. Bye-bye. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name, pray. Amen.